kami nagkakaway dahil sa akin. Lalo na kung kailan dito kami lang, Daddy. Ano nang binabalak mo ngayon? Si Daisy, wala sa kwarto. Mukhang naglayas eh. Okay lang ako. Kahit pagod ako, gagawin ko lahat. Mahanap ko lang si Daisy. Kahit ano gagawin niyo, sir? Kayo, Ma'am Camilla. Alang-alang kay Daisy, gagawin ko rin lahat. Wala na tayong pag-uusapan. Magkapati na kayong dalawa. Ayos na lahat. Nakita ko po sa kanya ang kalidad ng isang mabuting ina. Kaya sa tingin ko, Daddy Bong, siya talaga ang perfect mother para kay Daisy. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil kamukha niya si Rose? Eh kung gusto niyo makasiguro, bakit hindi niyo siya kilalanin? Maghatid sa'yo bilang pasasalamat sa ginawa mo para kay Daisy. Bong, okay na ako dito. Sige, dito na lang ako. Eh, sasamahan na lang kita hanggat dumating si Jean. Sinungaling siya! Sinungaling siya! Sinungaling! Jing, ano nangyari? Tatalon ako dito! Uy, tatalon sandali! ako! Ay, ano ba? Ano nangyari? Eh, paano si true love ko? Nakita ko may kahalikang babae. Kaya pala gusto niya ako pumunta dito. Yung pala gusto lang niya ako manood ang gig niya. Buhay na buhay to. Oh, ano na? Ano sabi ko sa'yo, di ba? Manloloko. Ayan, umasa-asa ka. Halika na nga, umuwi na tayo. Halika na. Ay, anong gagawin mo sa ticket na to? Eh, mahal-mahal naman ang bili ko dito. Kaya na lang manood. Uuwi na lang ako. Eh, sandali, Jake! Alam mo, habang tumatagal, lumalaki na yung atraso ko sa'yo. Naabala na yata kita eh. Ganito na lang, pagkatapos na lang natin to kainin lahat, umuwi na tayo, ha? Ay, ano ka ba? Sayang naman. Let's take advantage. Libre naman to, no? Isipin lang natin na parang ano to, bonding time natin. Total, pamilya naman tayo. Eh... Oo, di ba? Kasi, di ba? Kambal ka ng aking yumaong asawa na si Rose. O, technically, hipag kita. Pamilya ka. Pamilya? Sandali, meron ba ako nasabing mali? Hindi kasi, ano eh... Wala nang mamatay si Nanay Meding. Hindi ko na inakala na magkakaroon ako ng pamilya. Ayoko pa kasi mag-asawa at mag-anak. Kaya nagulat na lang ako nung sinabi mo nga na... Welcome to the family. Cheers. Magkasama po ba si Tati at Tita Camila? Yun ang narinig ko kanina. Naku, baka nag-date sila! Nakakakilig naman. Sana tuloy-tuloy na yung closeness nila. Bagay po kasi sila eh. Ibig mo sabihin, naniniwala ka sa engkanto at saka mga sumpa? Oo naman, no? So para sa'yo, totoo yung sirena, yung kapre, at duwende? Sama mo pa ang mga pixie. Anong pixie? Ano ka ba, pixie? Sila yung mga flower fairies na nagbabantay sa mahiwagang wishy-wishy flower. Wishy-wishy talaga? O sige, hulaan ko. Ang ibig sabihin ng wishy-wishy ay mag-wish ka tapos matutupad yung wish mo. Wishy-wishy. Oo, ang bilis nun, di ba? Tama ka dyan, ha? Bakit nakakita ka na ba ng wishy-wishy flower? Oo, ano be? Ano kaya? Natanda mo na naniniwala ka pa sa ganyan. Hindi totoo yan. Ano ka ba? Ako, ang tagal-tagal ko nang nagbabantay ng flower farm. Ni minsan. Wala akong nakitang bulaklak na ganyan. O halimbawa, nakakita ka ng wishy-wishy flower. Ano yung wish mo? Ako? Sana, yung ex-boyfriend ko ay maging palaka. Taong palaka. Palakang ulo, katawang tao. Palaka. Hindi siya. Hindi pa pwede yun kasi nakasaad sa wish commandment na hindi ka pwedeng mag-wish ng masama o ikakasakit ng kapwa mo. Kailangan iba. Ganun ba? Sige.
Wish ko na sana makahanap ako ng tao na magmamahal sa akin. Yung hindi ako sasaktan, tsaka hindi ako lulukuhin. Yung mamahalin ako dahil ako ito at mamahalin ako ng totoo. Yun ang wish ko. Bong? Oh my God, Bong! It's really you again! Yes. Yes. Miss na kita! Anong ginagawa mo dito sa Tagaytay? Nagpahinga para makalimot doon sa mga nangyaring masama. Tsaka sinama ko na rin yung anak ko. Ay, actually ako rin eh. Pumunta ako dito sa Tagaytay para magbakasyon. Alam mo yun, para hanapin na rin yung sarili ko. But guess what? Nahanap ko yung sarili ko. Ito, sa tabi mo. Oh, yeah. This must be destiny, Bong. Yes. Ivy, this is Camila. Siya yung kambal nung yumao kong asawa, si Rose. Remember, yeah? Oh! Hi, Camila. Ako si Ivy. Yes, Ivy. Bagong asawa ni Bong. Ha? No, May asawa ka na? hindi. Yung wedding namin hindi valid eh. Hindi, bale girlfriend niya ako. Ako, yung girlfriend ni Bong. Girlfriend? Grabe, kumusta ka na? Kumusta kita Kumusta si Bong, hindi na ba kita mapipilit na magstay kasama ko? Maluwag naman yung kwarto eh. Alam mo, good for two yun. Good for the two of us. Hindi po pwede. Naantay ako ng anak ko eh. Ha? Eh, paano naman ako? Wala akong kasama at saka takot ako mag-isa eh. Hindi ka naman pala sanay mag-isa. Ba't di mo sinama yung husband mo? Oy, correction na. Soon-to-be ex-husband. Nag-file na ako ng annulment kay Philip, no? Para matuloy na yung kasal natin. Oh. Eh, bakit parang hindi ka naman na yata masaya? Isn't this what you want? Yung makasal tayo? Bakit? Bong, ano bang problema? Ayaw mo na ba sa akin? May ibang babae ka na ba, ha? Hindi. Wala ibang girl. Wala, promise. Kaya lang pagkatapos ng nangyari sa atin, parang ayoko muna ikasal muli. Total, mukhang matatagalan naman mag-grant yung annulment mo. Why don't we take things slow? Tsaka alam mo, Ivy, parang marami pa akong mga bagay na hindi alam tungkol sa'yo eh. Hay nako, ka-lurky talaga to si Sir Bong. May girlfriend pala siya? Ano yun? Front lang niya para isipin nila na straight siya? Ay nako, ewan ko nga ba, hindi naman ganun kagandahan, ano? Well, medyo sexy. Pero, hindi rin ganun masyado. Sa totoo lang, palengkera nga ang boses niya. Alam mo, para siya yung mga desperada na babae sa lalaki, ganyan. Mega lang, bestie. Nakakainis naman kasi, Jing, eh. Naiinis ako na bakit ganong klaseng babae yung ipinalit ni Bong na yan sa kapatid ko. Hindi tama, eh. Mali. Oh, ano namang masama doon? Kahit ako rin naman eh. Ang gusto ko sa lalaki, macho, guwapo. Mali. Dapat, maganda yung katangian, hindi yung puro panlabas lang. Gusto mga sexy lang, walang ganun. Tulad ng? Madami. Kagandahang asal, di ba? Mabuti ang ugali, mabait, pero matapang din. Yung pinapaglaban ang prinsipyo, tsaka yung maalaga. Dapat ganyan ang standards niya, dapat ganyan ang mga tinitignan niya para mapangasawa niya at nanay ni Daisy. Mabait, pero matapang. Hindi nagpapaapi. Saan naman siya makakahanap ng ganong klaseng babae? Eh, ikaw lang naman ang kilala kong ganon, no? Talaga ba?
morning, anak! Hi! Good morning sa inyong dalawa! Daisy, payakap na. Dali. Oh, namiss na kita. Yung taga-taga lang kitang hindi nakita. Kamusta ka na? Tita Ivy, ano ginagawa niyo dito? Aba, nandito na ako natira. Ha? Ano? Dito ka natitira? Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba akong kasama? Hindi sa gano'n. Kaya lang, wala naman yata sa usapan natin na dito ka titira. Plano naman natin na lagi rin tayong magkasama, di ba? And besides, ikaw na nagsasabi na we have to get to know each other better. Kaya naisip ko na baka hindi lang ako dito tumira. Tsaka alam mo, sayang lang ibabayad ko sa hotel eh. And yung annulment ko, di ba magastos? Kung gusto mo, ako na magbabayad ng hotel. Naku, wag na. Sayang lang ibang babayad mo. And nakausap ko na si Mang Ador. Ang sabi niya, meron pang extra room para sa akin. O, di ba? Ang saya-saya. Makakatipid ka na. Magkakasama pa tayo. E di para tayong one big happy family. Ay, where's my room? Hanapin ko na lang ha. Pakiyakit na lang yung gamit ko. Bye! See ya! Ang saya! Ang ganda! At anong ginagawa ng Ivy na niya dito? Dati niloko niya na kayo. Hindi niya sinabi na kasal siya sa ibang tao. Ang hindi ko maintindihan, bakit pumayag pa si Daddy Bong na makipagbalikan sa kanya? At dito po siya talaga titira sa bahay niyo, ha? Ang kapal ng face! Baka naman, nagbago na si Tita Ivy. Nag-promise naman siya sa amin na babawi siya. Bigyan natin siya ng second chance. Naniniwala ako na everybody deserves a second chance. Pero, iba talaga pakiramdam ko dyan sa Ivy niyan eh. Parang may nasisense akong mali sa kanya. Parang meron siyang tinatago. Talaga! Hello? Oh, Ivy, ano? Naku, confirm. Tama po yung hinali na private investigator. Nandito nga sa Tagaytay si Bong tsaka si Daisy. Pero may catch eh. Hindi na sila yung nandito. Sino tinutukoy mo? Pinakilala ho kasi sa akin ni Bong si Camila. Siya daw yung kakambal ng dating asawa niya. I knew it! Hindi naman pala ako minumulto eh. Hindi pala si Royce yung nakikita ko, kundi si Camila. Ha? Anong multo? No. Never mind what I said. Teka muna. Ano bang alam mo tungkol sa Camilang ito? Could she be a threat to our plans? Naku, walang-wala naman yung babaeng yan. Kayang-kaya ko siya. Kamusta naman si Bong at Daisy? May sinasabi ba sila tungkol sa kumpanya? Wala naman. Mukhang nakalimutan na nga na yung kumpanya eh. Tsaka naku, madam, alam niyo ba parang enjoy na sila dito? I think wala na silang balak bumalik dyan. That's exactly what I want to hear. So, ikaw na ang bahala kay Bong, Ivy, at ako naman ang bahala na sa kumpanya niya. Ano bang ginagawa natin dito sa kwarto ni Tita Ivy? Sisilipin lang natin yung mga gamit niya. Tignan natin baka merong kahina-hinalang gamit siyang tinatago. Hindi ba? Masama makialam ng gamit ng iba? Daisy, hindi naman tayo magnanakaw. Titignan lang natin baka meron siyang sikretong tinatago. Yak! Yossi, Kadiri! Tingnan mo ba nga? Yung sa ilalim, tumingin ka mabuti. Wala naman eh. Puro damit lang nga nandito. Sabi ko naman kasi sa'yo, walang tinatago na secret si Tita Ivy. Ay, tingnan mo nga kung ano yan. Hoy! Bakit mo pinapakamin yung gamit ko, ha? Ano kasi ang ginagawa mo doon sa kwarto ng Tita Ivy mo? Tingnan ko lang po yung gamit ni Tita Ivy. I want to know na baka may tinatago sa atin si Tita Ivy.
kung siya talaga magiging next mommy ko. I want to know if she's hiding anything. Anak, mali ang makialam ng gamit ng iba. Lalo pat hindi ka nagpapaalam. Oh, ano sasabihin mo kay Tita Ivy mo? Sorry po, Tita Ivy. Hindi ko na uulitin. Hindi na ako makikialam ng gamit ninyo. Daisy, it's okay. I forgive you. Alam mo namang mahal na mahal ko kayo ng daddy mo, di ba? Bong, I understand kung bakit nagkakaganito si Daisy. I guess nasira yung credibility ko sa kanya with what happened during the wedding. But I'll make sure. I will do anything and everything para mabalik lang yung tiwala niyo sa akin. Ganito na lang. Bakit hindi na tayo lumabas dalawa? Yung tayo dalawa lang. As in, let's get to know each other more. Ano sa tingin mo? Okay? Hello? Mang Ador, si Camila po ito. Si Daisy po ba nandyan sa inyo? Sino po kasama? Sige po, salamat po. Oh, ano sabi ni Mang Ador? Wala pa raw si Daisy sa bahay. Nasa labas pa. Kasama si Ivy. Oh, bakit parang naman gigil na gigil ka naman dyan? Hindi, no? Hindi. Alam mo, kung ako, beauty queen, ikaw, denial queen, halatang-halata naman dyan sa face mo na nagagalit ka, naiinis ka, no? Nasanay na kasi ako ng pag ganitong oras, nandito si Daisy. Ngayon, nakahanap na siya ng bagong tita. Bilis naman niya akong pinalitan sa puso niya. Di inamin mo rin na nagsiselos ka dun sa Ivy na yon. Alam mo, imbis na magmukmuk ka dyan, di punta mo si Sir Bong sa bahay nila. Bakit pa? Para saan pa? Wala na akong lugar dun, no? Ano pa? Di kilalanin mo yung Ivy na yon. Kilatisin mo maigi yung girlfriend ng bayaw mo. Di ba? Si Bong na nga nagsabi sa'yo na part ka ng family. Di ba? And may say ka para kilatisin lahat ng mga nakakasalumuhan ng pamangkin mo. Hoy, sandali lang, Daisy! Tita, bilisan niyo po! Bulin po natin yung butterfly! Saan siya pupunta? Ano ba yung mapagod ako sa'yo niyan eh? Mamaya mo na habulin yun. Ito na po yung butterfly. Ano ba yan? May makikita ka namang iba dyan. Hindi magpahinga muna tayo. Gusto ko po maglaro eh. Akala ko po pa magbabanding tayo. Di ba pwede naman tayo magbanding ng... Eto, nakaupo lang. Sabi mo nga sa akin, gusto mo akong makilala. Di, ganito na lang gawin natin. Magtanong ka o kahit ano. Sige, sasagutin ko. Game. Sige, tita. Tita, love niyo po pa si Daddy? Aba, oo naman. Love na love ko kaya si Ibong. Bakit to? Bakit niyo po siya love? Kasi... madatong siya. Po? Ang ibig ko sabihin yung madating, yung malakas yung dating, malakas yung appeal ng daddy mo, ganun. Ano pa po? Ano, kasi mayaman siya. Ang ibig ko sabihin, mayaman sa pagmamahal, yung punong-puno ng pag-ibig yung daddy mo. Kaya love na love ko siya, di ba? Ano pa po? Alam mo, ang dami mo namang tinatanong Alam mo, mas mabuti pa maglaro ka na nga lang muna doon. Sige na, dito lang ako. Ay, tanong ng tanong, wala na akong maisagot. Salamat dito, ha? Masarap ba? Sobra, nag-abala ko pa. Sayang nga, hindi mo naabutan si Daisy kasi umalis sila ni Ivy. Pasensya ka. Force of habit. Hindi, alam mo, hindi naman talaga si Daisy yung pinunta ko dito. Pumunta ako dito kasi dahil sa'yo. Sa akin? Bakit? Bong, medyo curious kasi ako. Yung si Ivy, ilang taon na ba kayong magka-relasyon noon? Mga 2 years na, on and off. Pero alam mo naman,
madalas nagkakahiwalay din kami at nagkakabati. Alam mo naman mga couples, di ba? Away-bati, away-bati. Talaga? So, paano yun? Pag nag-aaway kayo, sino may kasalanan? Ano, sinasaktan ka ba niya? Si Daisy ba? Sinasaktan niya? Ay, hindi. In fact, pag nag-aaway kami, ako may kasalanan, oo. Ako may dahilan kung ba't kami nag-LQ. Okay. Pasensya ka na, natanong ko. Kasi, basta ako, gusto ko lang maayos ang pamangkin ko. Ang concern ko sa pamangkin ko ay sobra. Ay. Yung kapakanan niya, gusto ko mabuti. Kaya natatakot ako na baka kung sino-sino lang dyan ang mag-alaga sa kanya na hindi naman naalagaan. Ay, nako, Camila. Ay. There's nothing to worry, ha? Daisy is in good hands with Ivy. Bakit? Grabe ka naman, Bong. Bakit? May dumi ka. Sobra naman. Sarap ba? Harap. Tita Camila! Daisy! Daisy! Hello! Uy, kamusta lakad ninyo? Nag-enjoy ka ba? Opo, Daddy. Next time, sana kasama kayo ni Tita Camila. Ay naman, oo naman, syempre. Naku, I'm sure nagutom ka. Kaya mabuti pa, kumain ka nitong masarap na buko pie na binili ko. Actually, may binili din ako. Ito nga, chocolate cake. Alam mo, dumaan kasi kami ni Daisy sa bake shop. Ito daw yung gusto niyang merienda. Masarap Chocolate cake? Hello? Ang tamis-tamis niyan eh. Hindi kaya magka-diabetes yung bata dyan? Ang bata-bata pa? Diabetes? Sabihin mo naman, bawal. Hoy, excuse me. Anong diabetes? Di mo ba nakikita to? 7 years old pa lang yung bata. Agad-agad. Hoy, Camila, huwag kang ang praning, no? Tingnan mo naman tong dala mo. Ano ba yan? Parang wala namang lasa to eh. Tsaka, ang pangit ng itsura, pangit. Ikaw ang pangit dyan. Ikaw ang pangit. Ano? Ay, May sinasabi ka ba? May sinasabi ka ba? Hindi, ang sabi ko, ang pangit sa health ng bata pag kumain ng ganyang katatamis. Masyado siyang bata. Kaya mabuti pa, itabi mo na to. Oo, itabi mo na lang para hindi niya makain. Kasi hindi talaga okay yan. Girls, pwede ba? Huwag naman kayo mag-away sa harap ng bagets, ha? Para ako na lang po titikman ang dala niyo mamaya. Busog pa po ko eh. Ay naman pala, busog pa yung bagets. Okay. Doon muna tayo. Halika, magpalit ka nga ng damit mo. Alam mo, hindi porket ikaw ang girlfriend, pwede ka nang masunod dito sa pamamahin na to. Ang concern ko lang ay ang kapakanan ng pamangkin ko. Hoy, ngayon ka lang dumating sa buhay ni Daisy. Ako, matagal na ako nagsisilbing nanay-nanayan niya, no? Kaya wala kang karapatan na questionin yung mga desisyon ko. Bong, Nakikiusap ako sa inyong dalawa. Please, huwag naman kayo mag-away sa harap ni Daisy, ha? pasensya ka na, Bong, ha? Kasi talagang pakiramdam ko merong mali sa pamamahin na to. Pasensya na. Anong mali? Alam mo, teka nga wala ka bang trabaho sa inyo? Di ba may flower shop ka? Baka hinahanap ka na ng mga kliyente mo. Baka yun muna yung dapat mo asikasuhin. Di ba mas maganda yun? Bye! Etong pixie mo, kinukulit na naman ako. Ang sinasabi ko lang naman kay Daddy Bong, kay Tita Camila niya ituon ng atensyon niya at huwag nang mag-aksaya ng panahon. Sige kayo, baka makakita si Tita Camila ng ibang lalaki. CJ! Ano gusto mong inumin? Coffee, tea, or me? Patay! Magulo na nga nung dumating si Tita Ivy. Tapos dumating pa si CJ. Naku, mas lalong malilito si Daddy Bong. Nag-travel ka all the way from Manila para lang kamustahin ako? Oo naman. Tsaka alam mo ba, may pagtatapat kasi ako sa'yo eh. Ano yun? May napupusuan na kasi ako eh. Talaga? May nagugustuhan ka na?